Ayan people, good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So for today's video guys, ay magbibigay ako sa inyo ng update and care tips na rin dito sa ating variegated super balm and dito din sa ating Lola. So ayan, meron po kasi nanghihingi sa atin ng care tips ng ating Lola. So meron na po tayong care tips na nagawa before. Pero bibigyan pa rin po natin ng care tips ngayon para po kay ma'am. So ilalagay ko na lang po dito sa side yung pangalan ni ma'am and hi ma'am, so ito po yung care tips ng ating Lola. So ito pong ating Lola ay hindi po to mahilig sa water, kaya naman po karamihan po sa atin namamatayan po ng Lola kasi po si Lola po talaga ay hindi po mahilig sa water. So gusto niya lang po talaga yung dry siya palagi. So minsan lang natin siya bibigyan ng water and gusto niya yung tama-tama lang talaga guys yung pagbibigay sa kanya ng water and gusto niya yung mainit na area yung paglalagay nyo and mahangin na rin. So, ayan. So, dito po kasi sa area nila ay mahangin po dito guys. And mainit po talaga kasi open po yung area nila dito. So, naiinitan po sila ng morning sun hanggang afternoon. So, minsan po hanggang hapon na din yun. Depende na lang sa ano ng araw kapag hindi napunta sa may puno banda kapag hapon na. Kaya, ito po talaga ay nakaka-receive po sila ng strong sunlight. So kapag bago naman po ito sa atin na dumating, galing unboxing po, ako po ang ginagawa ko po ay tinatanim ko po agad siya and then ini-introduce ko po sila agad sa morning sun. 5 to 10 AM po, yan yung sunlight na binibigay ko sa kanila kahit na bago silang i-unbox guys and bago silang itanim. Kasi para po sa akin, hindi ko po masyado silang iniingatan kasi po kapag po talaga ingat po tayo at binibaby po natin yung ating mga alagang succulents, ay lalo po silang nag-iinarte. Ayan. So, kaya naman po, ganun po yung ginagawa ko dito. Kaya po sa ating mga succulents, as you can see, dito po, ayan, marami po tayong mga succulents dito. So, sila po, ang ginawa ko po sa kanila ay inaklimatize ko po talaga sila. Inintroduce ko po talaga sila. Simula morning sun hanggang 10 AM po yun. So, kapag dalawa o tatlong araw na po sila na ganun, inaabanti ko po yan, ginagawa ko ng 6 to 11 hanggang sa 6 to 12 hanggang sa umabot sila ng 1 week na parang nasasanay na sila sa init, diba? So, hindi na ako naglalagay ng net sa kanila kapag nasanay na sila dito sa init sa atin dito sa lowland. So, ayan. So, yun po yung gusto ng ating Lola. So, gusto niya lang po ay dry. Ayaw po niya ng palaging basa. So, kaya ito po, hindi ko po to dinidilig. So, hinahayaan ko lang yan mag-dry yung mga leaves niya. Mas okay po siya na ganoon. Kaysa po diligin natin, nabubulok po yung stem niya. So, bilis po siya mag-stem rot. Itong ating Lola kapag natatagalan siya sa basa na soil mix. Kasi ito po ay hindi masyadong mabilis mag-roots. Hindi siya marami mag-roots. Sa base po sa experience ko, hindi po siya madali mag-roots. Nagro-roots naman siya kapag bago nating maitanim, mga ilang days din, nagro-roots din siya, pero hindi ganun guys kabilis. As in yung magro-root bound siya sa pot na ilalagay natin kahit maliit lang. Hindi po siya ganun. So, konti lang talaga siya guys mag-roots. Kaya naman, itong ating Lola ay mas magandang itanim nyo siya sa small pot. Kung kayo po ay nahihirapan magbuhay ng ating Lola, i-recommend ko po na itanim nyo po siya sa small pot muna and then doon nyo po siya palakihin. Yan. And ilagay nyo po sa area kung saan nakakatanggap siya ng init and nahahanginan din po. So, yun yung gusto ng Lola. And wag nyo po laging didiligin. So, ang pagdilig po nito ay nakadepende po talaga. Kaya naman, ako po ang pagdilig ko po nito ay bibihira po talaga. Sa mga succulents natin na nandito ay once a week ako magdilig sa mga tama lang na pot, yung mga small pot, yung malalaking pot. Ganun din naman, pero hindi ako masyado guys nagdidilig ng sobrang dami. Kaya naman yung mga succulents natin dito sa greenhouse talagang hindi masyado silang nadidiligan ng sobra-sobra kasi tama lang po ako magdilig lalo na sa malaking pot kasi once a week ako magdilig sa kanila. Yan. Yun nga lang pag hindi ko nakakalimutan. Ayan. Pero pag nakakalimutan ko guys, okay lang din naman kasi nabubuhay sila kahit hindi sila madiligan agad, 'di ba? So ayan. Ayan po yung care tips na maibibigay ko sa Lola natin. So, kapag hindi pa po kayo bihasa sa pag-alaga ng Lola at first timer nyo or nahihirapan kayong magbuhay ng Lola, mas maire-recommend ko po talaga na itanim nyo siya sa small pot and then inyo po siya sa area kung saan naiinitan siya and nahahanginan po siya. Ito pong natataniman ko ng Lola ay malaking pot po to. So, ayan siya.
Yan, malaking pot na black. So, pinilipat ko kasi sila dito guys. Pinagsama-sama ko talaga. So, na-share ko na ito sa inyo. Pinagsama-sama ko para makales ako ng space. And mas maganda silang tingnan kapag cluster sila. So, sa pagdilig po nito, tama-tama lang po talaga yung pagdilig sa kanya para hindi sila ma-overwater kasi mabilis nga ito siyang ma-stem rot. So, dito naman po sa ating super balm, ito po ay matagal na din sa atin itong ating super balm. So, nagbibigay po ako ng care tips sa ating mga succulents kapag ito po ay tumagal na sa atin. Pero kapag po ito ay bago pa lang, hindi po ako nagbibigay ng care tips sa kanila. So, ayan, hindi po ako expert sa pag-aalaga ng succulents. So, yung sinishare ko po sa inyo ay base lang po sa experience ko kung paano ko po sila nabubuhay dito sa aking garden. So, ayan. Ito pong ating variegated super balm, hindi na gaanong masyadong nalabas yung variegation niya kasi wala pong init ito sa amin. 2 weeks na po, hindi po umiinit ng maayos. So, 1 week po doon ay sobrang dilim po talaga dito. Palaging maulap, palaging umuulan, makulimlim. Ayan, kaya naman putik na putik po dito. So, ngayon lang po, lumalabas-labas na yung araw kahit paunti-unti. So, ayan, ngayon nakaka-receive na sila ng morning sun. So, ito po ay diniligan ko kasi ito naman ay nandito sa loob ng greenhouse. Ngayon po ay ito pong ating variegated super balm ay mabait naman po dito sa atin. So, ayan, ito yung pinakauna kong variegated super balm. So, ang ganda ng variegation nito guys. Ayan siya. So, ito, dati medyo malaki na to, tapos ginawa ko, kinat ko. So, parang ganito na siya guys, tapos ginawa ko, kinat ko. Kasi gusto ko nga siya maparami noon. Kaso lang, ang nangyari guys ay namatay yung kinatan ko, tapos lumiit siya ng lumiit. Kasi anuhan yung leaves niya guys, laglagan yung mga leaves niya. Kasi sa sobrang init din siguro guys, mali siguro yung ginawa ko nung time na pagkat ko sa kanya. Kasi sobrang init kasi noon. And then, nung tinanim ko siya, syempre, mainit. And, ayan, so, lesson learned na din yun, guys. Kaya naman ito, hindi ko na to ikakat. So, sana ay uminit na dito sa amin para mabigyan na natin siya ng enough sunlight para bumalik yung kanilang variegation sa leaves na maganda. Ayan. Meron naman siya, guys, variegation sa mga bago niyang leaves, pero hindi masyadong kita. Ayan, compare dito sa mga ito sa baba, yan, di ba, kitang-kita yung variegation niya. Pero ito, okay na okay pa rin naman, guys, yung variegation niya. So, nakadepende din talaga sa plants natin kung yung labas ng kanilang variegation, lalo na kung nakaka-receive sila, guys, ng enough sunlight talaga ay okay yung variegation nila. So, yun yung napapansin ko sa ating mga variegated succulents. So, ito, and then yung ating purple delight, ganun din siya. So, mas maganda sa kanila talaga na iinitan sila. So, hindi to guys maarte. So, gusto nito guys yung mainit na area and mahangin na area para mabuhay natin siya dito sa lowlands. So, lagay natin siya sa area kung saan nakakatanggap siya ng morning sun. O, full sun guys, pwede siya sa full sun, hindi to maarte. And then, sa pagdilig naman po nito, ganito po yung pot na gamit ko, clay pot, and ganyan po siya kalaki. Hindi ko alam yung size nito guys, pero ayan papakita ko sa inyo. Ayan yung pinagtamnan ko sa kanya. And ang gamit ko po ditong soil mix ay Alnos Compost and pumice stone. And ngayon, naglagay ako sa kanya ng chicken manure sa top. Ayan. Para tumaba ito guys, ayan. Ito yung dati ko pang variegated super balm, yung tinapkat ko, yan. Okay naman siya. Nakaka-survive naman siya. Ayan, tingnan nyo guys, so kahit yung stem niya ay variegated. So ito talaga guys, maganda talaga yung variegation nito nung nabili ko. Kaya naman talagang maganda yung labas ng variegation niya. So depende po talaga yun sa ating mga succulents kung paano niya ilabas yung kanyang variegation. And sa sunlight na din, ayan. So ayan guys, yung care tips na maibibigay ko sa ating variegated super balm, ito po ay mahilig din sa sunlight and then mahangin na area, and sa pagwater po ay once a week. And much better na ilagay nyo po siya sa clay pot. Yan, mas maganda talaga guys sa clay pot ilagay yung ating mga succulents, lalo na kung ganito, 'di ba, yung mga collectible succulents natin. Maganda sila ilagay sa clay pot kasi kapag sa clay pot po mabilis silang matuyuan kasi 'di ba na-absorb din ng ating clay pot yung moisture niya sa ilalim. Ayan, nag-absorb din ng moisture yung clay pot, 'di ba? So natutulungan siya mabilis matuyuan. So, ayan. So, ito po ay dinilig ko kaya may mga water siya dyan sa top niya. Hindi ko po yan guys natatanggalan na yan siya.
So, yan lang guys yung ibibigay ko po sa inyong care tips dito sa ating Lola and Variegated Super Balm. So, that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye-bye!